umaga sa ating lahat. Ako po si... Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po dito sa ating munting channel ang Lance TV. Ito po ang inyong Kuya Lance. Mga kaibigan, sa video na to, pakinggan po natin ang tatlong pambato ng PDP. Tatlo pa lang po ang na-record natin, si Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo, at si Philip Salvador. Pakinggan po natin yung speech nila matapos mag-file ng COC, kanilang COC, kung ano po yung mga achievements nila o ano pa man ang plataforma nila. Kung sila'y pala rin pong manalo sa darating na halalan sa 2025. Okay, hindi ko na po papatagalin. Ito, panoorin po natin yung mga speech nila. Senador Bato de la Rosa tumatakbo ulit, nagpapare-elect ulit na magiging senador ng ating Republika ng Pilipinas. Given the chance na ako'y muling mananalo, rest assured that I will continue my advocacy on public order and national defense and security. Sana nga po pala rin kayo manalo. At pagigihan na po yung peace and security, lalo na po dyan sa sa droga. Naku, kumakalat na daw po ulit, sabi po nila di umano. Doon po ako magpo-focus. Public order, I will continue my fight against illegal drugs and criminality and yan, illegal drugs. Kasi sabi nila bumabalik na daw sa kalsada. Criminality, maraming nawawala, maraming namamatay. Siguro dahil sa droga, hindi natin alam. For national defense and security, we will see to it that our national defense posture should be credible enough against foreign invaders. So, yun lang po ang aking gagawin. Any questions? Sir, you have 2 minutes, sir. 2 minutes? Hindi pa po tapos. Okay lang, sir. hindi ko natapusin yun. Hindi mo natapusin. Basta, you. Okay, question na Sige po. na. Sino magtatanong? Si Senator De La Rosa? Yes, okay. Gusto ko si Mabs magtanong. Ay, Mab, magtanong ka, Mab. Ma'am, special request. Magtanong ka. Tanong ka na, Iha. Wala ka naisip mo. Dahil natanong mo na lahat doon pa. Meron. Sir, alam po natin na you're very close with the Duterte family and Yes. medyo marami pong mga political na away ngayon concerning them. Do you think this will affect kung ano po yung kalalabasan nitong election na to para sa inyo? Yes. Sigurado, magandang tanong po yan, magandang tanong. Sigurado, yung mga may negative, may positive na kalalabasan ito. Either way, manalo siya dahil sa kung anumang factor o kaya matalo siya. Di ba? It may affect either way. Either way. Pwede akong manalo o pwede akong matalo dahil dyan sa gulo na yan. But Sana nga po manalo ka. I am more inclined to believe doon sa mananalo tayo. Siyempre. May effect talaga ito. Plus minus ito, plus minus. May effect ito. Alam mo naman ng Pilipino, yung mentalidad ng Pilipino ay Oo nga naman, tayo mga Pilipino, parang lumalabas yung pagkamaway. Lalo na pag binubugbog ka na, di ba? Parang kahit pa gaya nun ni Trillanes, di ba? Bugbog, nakakulong, tumakbong senador, nanalo. Kaya may posibilidad na manalo ka ulit, Senator. nakikita lang pag binubugbog ka palagi, parang Fernando Po Jr. ba? Di ba? Pag binubugbog ka palagi, naawa sa'yo yung taong bayan. Which dapat naman talagang kaawaan dahil mga Kristiyano tayo. Hindi naman tayo yung mga violenting tao, di ba? Kristiyano tayo, naawa tayo sa taong binubugbog. So, I hope the effect would come out that way. Sana nga po manalo. Ito naman po, si Senator Bongo, pakinggan din po natin yung speech niya at saka yung mga achievements niya, ganun pa rin kung ano yung mga nagawa niya. Ayan, pakinggan po natin. Magandang
tanghali po sa inyo lahat. Una sa lahat, Pero bago po ang lahat, mga kababayan, sana po sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, pa-subscribe naman o kaya at pa-like naman ng video natin. Okay? Maraming salamat po. Salamat po ako sa tiwala at suporta na binigay po sa akin sa nakaraang 5 taon. At sa isang probinsyano lamang na binigyan po ng pagkakataon na makapag-serbisyo po sa ating mga kababayan. Ako po isang Bisaya na Batanggenyo na binigyan po ninyo ng pagkakataon na maging senador. Ngayon, habang ako'y nagsusumite sa aking certificate of candidacy para sa darating na senatorial elections, nais ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking mga advocacy at ang aking nagawa, no? Mga kababayan, dito sa programa po ni Senator Bongo, yung Malasakit Center, ako po ay testigo, buhay na testigo dahil sa yung pamilya ko po, yung anak ko, yung asawa ko po na hospital. Ni kusing wala man po kaming na-admit po ha, ni kusing wala man po kaming binayaran. Although yung mga gamot na normal na yan na binibili sa labas, wala sa loob, nasa labas, bibili ka. Pero all in all po, malaking tulong po sa amin yun dahil zero billing po talaga. Senador, sa nakaraang mahigit 5 taon, I have authored 15 laws, co-authored and co-sponsored 164 laws, at 69 principally sponsored laws. Karamihan dito. Marami-rami din pong batas pala na naipasa o natulungang maipasa itong si Senator Bongo. Grading and establishing hospitals dahil isa sa aking advokasya nung nanalo po ako ay ang health. At nabigla po tayo ng panahon ng pandemya. Kaya hindi po ako nagkakamali na the more we should invest sa ating healthcare system. At hindi ko po lilimitahan ang aking sarili bilang isang senador lamang. Trabaho po namin ay legislation, constituency, at representation. Kaya kahit sa sulok ng Pilipinas, halos napuntahan ko na po ito. Ayan, umiikot po talaga yan si Senator Bongo. Hindi po yan tumigil sa isang sulok lang ng kanyang opisina ng Senado. Umiikot po yan kung saan kung mayroon mang nasunugan, may nasalanta ng bagyo, makikita po yan talaga si Senator Bongo. Sa North, Batanes, mula Apari hanggang Hulo North, punta tayo ng West, sa Palawan, napuntahan ko na magkabilang dulo. East, dito naman po sa Samar, hanggang dito sa Hulo, napuntahan ko na po yan. Sunog, baha, pagputok ng bulkan, lindol. And tapusin ko lang yung advocacy ako. Unahin ko po, kalusugan, bilang chairman ng Committee on Health, food security, trabaho at kabuhayan, pabahay, edukasyon, improve kung expanded tertiary education, yung batas na naipasa na po, at syempre sports at kabataan. Tandaan po natin, isang paraan po lalabanan natin ang illegal na droga through sports. Get into sports, stay yun, illegal na droga po talaga kasi napakadelikado po niyan. May mga anak po akong dalaga at saka binata. Baka hindi po natin alam, di ba? Baka madali. Sana mawala na yung droga na yan. Napakadelikado po talaga. Sisirain ang future ng mga kabataan. Hindi lang kabataan. Pamilya sisirain talaga. to keep us healthy and fit. At handa po ako magserbisyo sa inyo lahat sa abot ng aking makakaya. Hindi po ako politiko, gagawin ko lang po ang aking trabaho. At susulong ko yung mga programs at ipagpapatuloy ko po yung programang may tapang at malasakit sa kapwa Pilipino. Salamat po. Maraming salamat. Ayan, ito po ngayon, pakinggan po natin itong neophyte, ika nga, baguhan na CP, sumabak agad sa pagkasenador, under PDP. Kaya, huwag po nating piliin, huwag po nating sabihin na artista, ayoko niyan. Sa kabila nga, di ba, mayroong Lito Lapid, mayroong Bong Revilla, mayroong Jingo Estrada, mayroong Tito Sen. Although mayroong si Tito Sen, si Senator Jinggoy,
medyo makikita natin na medyo gumagana. Pero yung si Lito Lapid po talaga, Senator Bong, wala eh. Parang sa 18 taon na pagkasenador nila, hindi mo man lang makitaan ng kung ano yung ginagawa, di ba? Hindi mo makitaan na nag-i-speech. Kaya sana kung kayo ay sumusuporta kay Tatay Digong, wag na po nating pili, ano pa, vote straight PDP laban, di ba? Okay. Magandang tanghali po sa kanila lahat. Marapatin niyo po. Habang nakatayo ako sa harap niyo po, Pakinggan po natin yung plataforma niya. Kung ano yung plataforma niya. isang dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang ating plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Maganda yung ano, maganda yung plataforma po niya. Peace and order, kailangan po talaga natin yan, di ba? Peace and order. Ang kaligtasan ng pugo tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ng kriminalidad at suportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga